Araw kong ito ay pinapaalala sa atin ng Panginoon, no? Na ang JCLM Sokol Outreach ay continuous sa vision ng ating Panginoon. Amen. What is vision? Bahala ka, Brother Benji. To win souls and make disciples. Kaya ang tema po natin ay go and make disciples po, mga kapatid. Kaya tayo po ay nasa tamang estratehiya o sistema na ibinigay ng Panginoon. Pero may dalawang ministry na dapat maintindihan po natin sa araw na ito. Merong internal ministry at meron pong external ministry. Ano po ang internal ministry? Nakapaloob po dito yung ating mga tinatawag na worship, worship ministry, sunshine or ngayon ay Assurate ministry. Lahat ng ministry, pati media ministry, lahat po yan ay palalakasin ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya nananawagan po ako sa lahat po ng leaders na itinalaga ng Panginoon, maging sa children, lahat sa finance, ay talagang ipag-pray po natin na tayo po ay i-empower ng ating Panginoon. Sabihin niyo po, empower. Alam niyo po, magagawa natin ang kalooban ng Panginoon pagka nakita po natin yung kahalagahan na itong ating Sunday celebration ay ginagamit po yung mga ministry po na yan. Ang tawag po dyan ay internal ministry. At yung external ministry, dito po ay napakahalaga po nito. Na meron po tayong may encounter ng mga taong mahina, nanghihina, at maaring sila ay hindi lang nanghina, sila ay nagkasakit. Totoo po ba? Amen. At sila ay nagiging astray or nawawala. At yung iba naman ay talagang totally lost po sila. Nawala. O wala pa. Ito yung mga lost ay yung mga unbelievers na tinatawag. Makita natin at tayo ay tinatawag ng Diyos para gampanan yung mga bagay po na to. Kung ikaw ay sa leader na ramdam mo yung sinasabi po ni Brother Benji po na to, na maaaring ang cell group mo ay merong nanghihina, merong nagkakasakit, merong nawawala, at may hahanapin ka pa sa labas na wala pa talagang reconciliation kay Lord. Sabihin niyo po, reconciliation. Walang ibang ibinibigay sa atin ng Panginoon kundi ang salitang makipagkasundo ang tao sa Diyos. Kaya pag hindi po natin nakita ito, hindi po natin magagampanan. Kaya dapat po makita po natin, tayo po ang gagamitin ni Lord. Katulad natin, mayroong taong ginamit ang Diyos para tayo ay magkaroon ng panunumbalik sa ating Panginoon. Totoo po ba yun? Amen. Kaya pag nakita po natin yun, makikita po natin, yun yung pinaka-external ministry po natin. Ano ginagamit na tools ng Panginoon dyan? Yung ating cell group. Sabihin niyo po, cell group. Amen. Yan po yung ating external ministry. Naintindihan niyo na po ba, mga kapatid? Kasi lalago po ang JCLM Sokol Outreach, nakikita ko po ito. Darami ang leaders. Kaya lang, kung hindi po natin naunawaan yung salitang gagawin po natin na reconciliation na ginampanan ng ating Panginoong Kristo. Kaya ako po ibinigay po ito ay para makita po natin yung mensahe ng ating Panginoon. At gagamitin ka. Sabihin niyo po sa katabi niyo, gagamitin ka ni Lord. Malay niyo, baka ito ay kapamilya natin. Tama po ba? Kamag-anak, kaibigan, kaklase. At talagang makita natin na tayo ay tatawaging, gusto niyo po ba ma-promote? Sabihin niyo po, ambassador ka. Imagine, ang panalangin natin po sa Kristo, sabi niya, kung papaano sa langit ay mangyari din dito sa lupa. That's why, ang ating Panginoon sa Kristo ay sinugo ng Amang nasa langit dito sa lupa. Ang earth ay extension of kingdom of God. Ulitin ko po, ang mundo ay extension ng kaharian ng Diyos. Nakita niyo po ba yun? At dito sa mundo, kapag ginampanan po natin yung pagiging ambassador po natin, makikita po natin yung mga taong kakilala po natin na wala pang pakikipagkasundo, panunumbalik sa Diyos, gagamitin ka.
para makapanumbalik sila sa ating Panginoon. That's why, ginampanan natin Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang pinakamahalagang goal ng ating Panginoon Kristo doon ay hindi lang mapako sa krus, kundi ipagkasundo ang lahat ng tao na dating kaaway, kalaban ng Diyos, pero ngayon kakampi na ng Diyos. Nakita niyo po ba? Kaya sa mensahe ng ating Panginoon, makita po natin, napakahalaga na ang ating buhay ay nangangailangan ng Diyos. Sabihin niyo po, kailangan ko ng Diyos. Kailangan ko ng Diyos. Kay hipokritohan na sasabihin ng tao, hindi niya kailangan ng Diyos. Nakukuha niyo po ba? Amen. Patutulan po, sino ba ang may likha sa tao? Ang Diyos. Sino ang may likha sa lahat ng bagay sa mundo? Ang Diyos. Kaya makikita natin, nagigera-gera sa ibang bansa ngayon. Kaya lang, sino ang magtatagumpay? Yung may Diyos o yung walang Diyos? Yung may Diyos. Why? Kasi alam natin na yung bansang ito ay nakadepende sa makapangyarihan Diyos. Tama po ba? Kaya mangyari nawa yung ating tema na 2026, Go and Make Disciples. Marami pa pong tao na hindi nakakapanumbalik sa Diyos. Hindi nakikipagkasundo sa Diyos. Imagine niyo po yun, kung ano ang kanilang kalalagayan. Totoo po ba? Worse ang kanilang kalalagayan. Kaya nga, bakit kailangan ng tao na manumbalik at makipagkasundo sa ating Diyos? Makita po natin yung ginawa ng ating Panginoon Kristo. Ito yung yung ultimate purpose and plan ng ating Ama nasa langit. Para ang tao, lahat papuntang impyerno, ay pumuntang langit. Kaya lang, kung hindi natin bibigyan ng importansya o value yung ginawa ng ating Panginoon Kristo, hindi po natin magagampanan yung pagiging ambassador. Tingnan niyo po katabi niyo, wow, ambassador ka pala. Kaya don't look at yourself na wala lang. Ikaw ay may malaking gagampanan. Nakuha niyo po ba? Nakikita niyo po ba? Kaya lang, kung babaliwalain po natin, ginampanan na ng ating Panginoon Kristo, at sinabi naman niya kung ano nagawa ko, baka masigitan niyo pa. Kaya sa tulong ng ating Panginoon, sa araw pong ito, totoo naman na kapag ka ang mga anak sa pamilya, sila ay nakadepende saan? Sa kanilang magulang. Lahat ng kanilang pangangailangan, nakatingin sila sa kanilang magulang. Nakita niyo po? Kaya kapag ka tayo po ay kasundo ang ating magulang, malamang, mga anak, baka meron mga hindi kasundo, biyanan dyan, magulang dyan, mahihirapan po talaga tayo. Unang-una, hindi prinsipyo ng Diyos na i-dishonor ang magulang. Why? Kasi nakadepende pa po tayo sa kanila. Ano mang klaseng magulang po yan, sinasabi ng salita ng Diyos. Ano daw? Sa Book of Ephesians, igalang mo ang iyong ama at ina. At merong double portion of promise si Lord doon. Hindi lang hahaba ang iyong buhay, iginhawa pa ang iyong buhay. Kaya mga anak, please, i-honor po natin ang ating mga magulang. Yan man ay mabunganga o marami man sinasabi, pero sa ikabubuti po natin. Tama po ba? Amen. Kasi nakadepende pa po tayo sa kanila. Amen. Pero sa mga magulang naman, galingan po natin yung ating pagiging magulang sa kanila. Kasi hindi po biro yung ating ginagampanan. Tayo po ang pinaka-ambassador ng Panginoon para sa kanilang buhay. Kahit saan tayo pumunta sa larangan ng mundong ito, mapag-gobyerno man, makita natin, ang iba ay nakadepende sa trabaho, nakadepende sa pamilya, nakadepende sa negosyo, at nakadepende sa gobyerno, o kung angin naman siya umaasa, doon siya nakadepende. Tama po ba? Amen. Lahat ng mga iyon ay hindi masama. Sabihin niyo po, hindi masama. Hindi masama. Kaya lang dapat samahan natin na andun ang Diyos na ating pag-asa. Tama po ba? Amen. Sabi nga sa salita ng Diyos, without God, we can do nothing. Kaya
aminin natin at siya hindi, kailangan natin ng Diyos. Sabihin niyo po, kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ang Diyos. Ayan. Kaya nga, ang title na ibinigay sa atin ng Panginoon ay, sabi diyan, Depend on God as Disciples. Totoo po yan. Ang lahat na nakadepende sa Diyos, imagine nyo na po yung gagawin sa inyo ng Panginoon. Kung siya ay ituturing mong hari ng iyong buhay, sagot ka niya. Sabihin niyo po, sagot ka ni Lord. Sagutan ka ni Lord. Nakikita niyo po ba? Kaya makikita po natin sa ating buhay, yan ang dapat gawin ng tao. Nakadepende ka kay Lord. Okay lang magdepende sa pamilya, sa kapatid, sa magulang, sa trabaho, sa negosyo, o kung saan pa mang bagay. Pero ang nais ng Diyos, makita niya bilang ikaw ay kanyang nilikha. Nakadepende ka sa ating Panginoon. Kaya nga, lahat ng nakadepende sa ating Panginoon, uulitin ko po, hindi siya pababayaan ng Diyos. Amen. Hindi siya pababayaan ng Diyos. Anuman ang mangyari sa iyong buhay, anuman ang kaharapin mo sa iyong buhay, magtatagumpay ka. Amen. Tama po ba? Amen. Kaya nga napakahalaga po niyan, na double ilang yun ha, pag yun na pong pansinin, talagang pinalalim lang. Kaya makikita po natin na napakabuti ng ating Panginoon at yung mensahe na yan ay ibibigay sa atin ng Panginoon sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 46 o 46, talatang 1 hanggang 3 ay ganito po ang ating mababasa. Sige po, pakilabas. Ako na lang po magbabasa. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at hanggang sa kulolo kung may kaguluhan. Verse 2. Oh, next verse. Di dapat matakot, mundo'y mayaligman, nagdidigmaan na. Kahit nasa dagat ang bundok mabuwal. Last verse. Kahit na magngalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig magimbal. Tayo mukod, kayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, kinikilala namin na kayo ang Diyos na makapangyarihan, na may likha ng aming buhay at ng lahat ng bagay sa mundong ito. Kaya naman sa inyo po kami nakadepende. Ano man ang mangyari sa aming buhay, alam po namin, ang magandang destination namin ay sa piling mo, O Diyos. Hindi sa piling ng kaaway, kundi sa piling mo, Panginoon. Dahil kami mayroong pag-asa at pananampalataya, pagtitiwala, na ang dulo ng aming buhay ay ayon sa John 10:10 na pangako ng Hesus Kristo. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Narito po kami, nais po namin unawain, matunghayan ang iyong kapangyarihan at magmanifest sa aming kalagitnaan ang iyong presensya at ang himala mo ay mangyari sa aming mga buhay. Ano man ang plano mo, purpose mo sa aming buhay, makita namin na kami ay mahalaga sa iyong harapan, Panginoon. Minsan dadayain kami ng kaaway na kami ay walang kwenta, walang halaga, ngunit ang tunay, kaya mo kami nilikha. Meron kang magandang layunin sa bawat isa po sa amin. Lord, tulungan niyo po kami na kung paano ang iyong bugtong na anak na Hesus Kristo ay nagsakripisyo at inialay ang buhay para ma-connect kami sa iyo, Panginoon. Na magkaroon kami ng tamang relasyon sa iyo, O Diyos, ngayon na. Gawin mo ang mga nais ng mga anak mo ito. Ano man ang kanilang dalahin, tulungan niyo po silang magkaroon, Panginoon, ng katugunan. Ano man ang kanilang mga kahilingan, alam ko ay pagkakaloob niyo po, O Diyos. Kayo po ang nakakilala sa bawat isa po sa amin. Dahil kayo ang Diyos na all-knowing, omniscient, omnipresent, omnipotent God, Panginoon. Minsan pa, anuman ang tangka at gawa ng kaaway ng Satanas, tinataboy namin ito sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng dagat. Wala siyang karapatan sa iyong mga anak na ito dahil sila ay nakalaan na sa iyong masaganang biyaya. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father in heaven. For your glory, in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos ng buhay.
Alam niyo po, ang nais ng Diyos, makita po natin sa Sukol Outreach ay ma-experience natin yung more experience to God. Kaya pag hindi po natin ninais, ninasa, dinesire na ma-experience ang Diyos sa ating buhay, hindi po talaga natin mararanasan. Sabihin niyo po, i-desire mo. Ma-experience mo si Lord. Diba? Kaya kung babalikan ko po ang salita ng Diyos, ang walang ibang naghangad na nakita ko na ma-experience ang Diyos sa Old Testament po ay si Moses. Every time na sila ay maglalakbay going to Promised Land, wala siyang ibang hiling sa ating Panginoon, kundi, Lord, kung hindi mo kami sasamahan, hindi kami aalis dito. Why? Alam ni Moses, kapag hindi sumama ang Diyos sa kanilang buhay, walang mangyayari. Hindi mahati ang dagat, hindi bubukal ang tubig, naiinumin nila sa bato. Imagine bato, napakatigas po nun. Ngayon, pagka nagtayo ka ng poso, napakalalim ng tubo. Tama po ba? Samantalang si Moses, isang tutok lang ng tungkol, bumubukal na. At nakadepende si Moses sa ating Panginoon. Ganun po kabuti ang Diyos. At sa New Testament, nakita ko ang buhay ni Apostol Pablo. Kilala niyo po ba si Pablo? Hindi po yung magbabalot po niya. Si Pablo po ay isang manguusig ng mga Kristiyano, pumapatay ng mga Kristiyano, nagpapabilanggo ng mga Kristiyano, ng mga tagasunod ni Kristo, pero one time, kinausap siya ng ating Panginoon Kristo. At nang ma-encounter ni Pablo ang ating Panginoon Kristo at na-disciple siya ni Ananias, alam niyo po, ang nabanggit niya sa kanyang mga labi, wala siyang pinakananais kundi makilala pa ng lubusan ang ating Panginoon Kristo. Why? Ang buhay ni Apostol Pablo na dating kaaway ng Diyos, ngayon ay nakadepende na sa ating Panginoon. Kahit siya ay parusahan, hampasin, ibilanggo, at kahit ang buhay niya ay iyalay niya, sabi niya, ang mamatay ay para kay Kristo, ang mabuhay ay pakinabang. Alam niyo po mga kapatid, pag ganito na po, yung ituturo po sa atin ng Panginoon ay napakahalaga. Sabihin niyo po, napakahalaga. Napakahalaga. Ulitin ko po mga kapatid, okay lang magdepende tayo sa lahat ng bagay sa mundo. Pero don't forget na magdepend ka sa ating Diyos na makapangyarihan. Why? Siya ang nakakaalam ng ating buhay sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa future po natin. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Kaya nga, kung pag-aaralan po natin yan, bakit natin kailangan magdepende kay Lord? Palalawakin po natin ngayon yung ating kaisipan na kung saan. Bakit nga ba? Samantalang maraming bansa ngayon nakadepende sa kanilang mga armas. Tama po ba? Kaya lang, kung walang Diyos, kahit pa anong dami ng armas, defeated pa rin sila. Kasi nag-i-intervene ang makapangyarihan Diyos sa sansinukob sa mundong ito na may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya lang, kung hindi natin kilala ang Diyos at wala tayong relasyon sa Diyos, how can you depend on God? That is a big question. Kaya makikita po natin sa araw pong ito, sa isinulat ng writer, bagamat ang lahat ng nasulat sa Biblia, ang author ay walang iba kundi ang Diyos, may ginamit lamang na manunulat at guided ng Holy Spirit, nasulat po lahat yan. Kaya naman napakahalaga ang bawat titik, walang bawat bawasin, walang dapat idagdag. Ngayon, punta po tayo. Papaano po tayo makaranas na tayo talaga ay nakadepende kay Lord? Handa na po ba kayo? Yes. Sabihin niyo po sa katabi niyo, ready ka na ba? Ready ka. Kung ready ka na, nakalabas na ang iyong plato, nakalabas na ang iyong kutsara tinidor. Tama po ba? Yes. Una, sabi po doon, magpo-focus tayo sa verse 1. Pakibalik ang verse 1, sabi doon.
Balikan po natin. Ang Diyos, sabay-sabay nga po tayo. Ang Diyos, Diyos ang lakas natin at kaguluhan, at handang taknulo kung may kaguluhan. yan. Alam niyo po, unang mensahe ng Diyos para malaman natin na tayo nakadepende sa Kanya. At tayo ay connected na talaga. May relasyon na kay Lord. At through our Lord Jesus Christ, nagkaroon tayo ng reconciliation, pakikipagkasundo, panunumbalik sa Diyos. Una, sabi doon, ang Diyos ang ating lakas. Una pa lang, pangalawa na yun eh. Ang Diyos ang ating lakas. Totoo po ba? Amen. Dahil ang katangian ng ating Diyos ay omnipotent God. Pagka sinabing omnipotent God, siya ay powerful God. Walang kahit sinong hari sa mundo ang pwedeng manalo sa ating Diyos. Maniwala po kayo mga kapatid. Why? He is powerful God. Kaya nga kung tayong mga tao na kanyang nilikha ay may limitasyon sa lakas. Ano ang opposite ng lakas? Mahina. Totoo ba na tayo nangihina? Amen. Yun ang true. Lalo pa pagka nagkaroon ka ng karamdaman, hindi mo makuhang tumayo. Hindi ba? At yung iba, nakahiga na lang, bedridden na. Makita natin yung kanilang dating lakas ay wala na. Kaya tingnan nyo po katabi nyo, sabi nyo, hanggat malakas ka, magdepende ka kay Lord. Depende ka kay Lord. Diba? Hindi ko mo sasabihin mo, bata pa ako, tsaka na. Hindi po dapat gano'n ang ating pananaw. Why? No one knows kung ano mangyayari bukas. Tama? Hindi naman natin po pwedeng sabihin pagtanda ko na, tsaka na ako lalapit kay Lord, makikipagkasundo kay Lord. Mali pong kaisipan. At lalo na kung tinatawag ka ni Lord na may dapat kang gampanan. Sino ang magbibigay lakas? Si Lord. Minsan, takot tayong mga tao na kung saan gampanan ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Hindi naman tayo tinawag lang para iligtas. Tama po ba? Merong pinagagampanan sa atin ng Panginoon. Kung paano tayo na-reconcile o nakipagkasundo at bumalik sa Panginoon, tingnan po natin ang ating mga sarili ngayon. Gagamitin ka rin ni Lord. Baka ito ay kakilala mo na kung saan ang tagal-tagal mo nang ipinapanalangin pero hindi pa rin makalapit sa ating Panginoon. Na siya nagbibigay ng lakas, ng loob, ng tapang. Para ano? Para makagawa din sa magandang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Kaya minsan, tinatanong natin, ano ba talaga pinaka-ultimate plan and purpose ni Lord sa buhay ko? Tanungin nyo nga po katabi nyo, na-discover mo na ba? Natagpuan mo na ba? Alam nyo po, pagka natagpuan nyo po at nakita nyo po ang magandang plano ng Diyos, makikita nyo na kung paano yung Diyos na inyong pinagtitiwalaan, inaasahan at pinananampalatayan. Yung takot mo, yung hiya mo, yung lahat na parang hindrance sa paglago mo, pag-unlad mo, at lahat ng mga bagay na ginagawa ni Satanas na paghadlang sa'yo para lumapit sa Diyos, tatanggalin ang ating Panginoon. Why? Ikaw mismo makaka-experience na ang Diyos na napakalakas at makapangyarihan, #strength ipagkakaloob sa iyo. Iyon ang una. Totoo po ba na kay Lord nang gagaling ang ating strength? Sige po, pakibaba ang slide. Sana, ayun. Diba? Yan ang ating kailangan. Hindi lang lakas ng kili-kili power, o kung ano pa man panggagalingan ng power, pero kay Lord dapat nanggagaling ang lakas. Tama po ba? Tanungin nyo nga po ang katabi nyo, malakas ka pa ba? Amen. Glory to God, no? Sabi nga kanina sa prayer gathering, para lumakas ka, dapat kumakain ka ng spiritual food. Ano spiritual food? Word of God. Word of God. At syempre, para lumakas ka din, ay may prayer life ka. Tama po ba? Prayerless is Useless.
powerless. Diba? Kaya backbone of the church, kaya nakakatayo ang church dahil may mga prayer pool na mga anak ng Diyos sa lugar na ito. Eh di ba palakpakan po natin ang Panginoon sa bagay po. Pero tanggalin niyo po ang prayer, ang salita ng Diyos, collapse. Hindi lang ng buhay ng tao, kundi maging ang church. Kaya nga, ang mga bagay-bagay na ginagawa ng tao kapag ritual lang, ito tandaan niyo po ito, kapag ka-ritual lang, mapapagod ka, mababagod ka, at hindi mo nagagawin ito ng tuloy-tuloy. Why? Ano kulang? Prayer. Is spirit. Idugtong nyo ang spirit sa ritual. Ano kalalabasan? Spiritual. Kapag ang tao ay naging spiritual, makikita po natin ang lakas ay hindi mananakaw ni Satanas sa kanyang buhay. Amen. Do you agree? Amen. Totoo po yan. Kaya lang, nangihina, nagkakasakit, nawawala ang tao sa Diyos na nakipagkasundo na, nadadaya pa. Why? Ang inalis, salita ng Diyos. Ang inalis, panalangin. Ang inalis, yung mga gawain sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, nang magseryoso po ako sa Panginoon, kung babalikan ko ang year, 2005. At the present, continuous na ako ay nakipagkakasundo sa Panginoon at kahit kailanman, alam ni Lord na hindi na ako tatalikod, aayaw pa. Why? Kasi nakita ko na yung pinakamagandang buhay na sinasabi natin Panginoon Kristo sa John 10:10, na parito lamang siya para tayo bigyan ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang ibig sabihin po doon, according to 2 Corinthians 5:17, ang lahat na nakipag-isa sa ating Panginoon Kristo o ang lahat ng tao na nakay Jesus Christ na, ay wala na ang dating pagkatao. Siya ay bago na. Ang ibig sabihin ng Panginoon, hindi ka na namumuhay na kalaban ng Diyos, kundi ikaw ay kasundo na ng Amang nasa langit. Amen. Sa pamagitan nino, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Palakpak po ang may nadadagdag at natututunan. Alam niyo po, napakabuti ng ating Panginoon. Sa totoo lang naman, kilala tayo ng Diyos. Kung ano na ang ating lakas. Ay baka pag dumating ang bagyo na binabanggit doon sa verse 2 and verse 3, nakita naman natin yung sinulat ng writer. Mayanig man ang mundo, mabuwal man sa dagat ang bundok. That is symbolize na kung saan marami tayong pagsubok, hindrance, obstacle na haharapin sa buhay. Kung walang lakas ng Diyos na ibibigay po sa atin, paano tayo lalaban? Nakikita niyo po ba? Alam niyo po, lahat ng may salita ng Panginoon at may relasyon sa Diyos, lalakas at lalakas. Sabi sa Book of Isaiah, kung hindi po ako nagkakamali, dumaan ka man sa tubig, hindi ka? Dumaan ka man sa apoy, hindi ka? Alam niyo po, ganon ang lakas. Para kang agila na kung saan ay lilipad-lipad, katulad ng hinawit po natin kanina. Kahit na mapagod ang mga pakpak, patuloy pa rin siyang aangat, lilipad, para ano? Para gawin at sundin ang kalooban ng Diyos. Bakit ka ba binigyan ng buhay? Bakit ka ba binibigyan ng lakas ng Diyos? Para saan? Sa trabaho? Para sa pamilya? Para sa negosyo? O kung sa ano pa mang bagay? Imagine niyo po mga kapatid, lahat ng yan ay hindi masama. Pero kung yung ipinapagawa sa iyo ng Diyos at yung purpose ni Lord sa iyo ay hindi mo pa nadidiscover, sayang kapatid. Sayang. Dapat makita po natin sa araw po na ito na binibigyan tayo ng Diyos ng lakas at buhay. That is our opportunity, privilege, favor na ibinibigay ng Diyos. Kailan mo pa hihintayin na ikaw ay makapagkasundo at manumbalik sa Diyos? Lahat tayo at dito given na. Sabihin niyo po sa katabi niyo, mapalad ka. Mapalad ka. Tinanggap mo si Jesus Christ. Tama po ba? Amen. Nung tinanggap natin si Jesus Christ, doon po nagsimula yun.
na dating ikaw ay hindi mo ma-experience yan, ngayon na-experience mo na. Kapag ka nakita po natin ito, ay talagang masasabi natin, tayo ay patuloy na pinalalakas at pinalalakas ng ating Panginoon. At ibababa ang hashtag ultimate power ng Diyos para sa ating buhay. Gusto niyo po ba mag-miracle sa inyo ang Panginoon? Amen. Napakagandang experience po natin sa Panginoon yun. Na kung saan yung dati mong hindi nagagawa, ngayon magagawa mo na. Amen. Tama po ba? Ulitin ko, yung dati mong hindi nagagawa, magagawa mo na. Amen. Pakita ko yung mga apostol na pinili ng ating Panginoon Kristo, anong kalalagayan nila? Sila ay takot. Lito. Hindi nila alam ang kanilang gagawin. Kasi ang ating Panginoon Kristo ay na parusahan na o hinampas na ng 39 na palo, ipinabuhat ang krus. Talagang ay totally denial pa nga. Si Pedro, in how many times na tinanong? 3 times. Kasama ka? Hindi. Hindi ko nga kilala yan. Maaaring, baka ganun ang ginagawa natin sa ating Panginoon katulad ni Pedro. Totally denial. Na, Kristiyano ka, no? Hindi. Kasinggero pa rin nga ako hanggang ngayon eh. Kristiyano ka, no? Hindi. Chismo sa mga. Cage smoker pa nga rin po ako ngayon eh. Alam niyo po, walang pagkakaiba sa ating mga ginagawa yung nagawa ng ating. Pero nung sila, ang ating Panginoon Kristo, ang promise sa kanila, huwag kayong aalis sa lugar na yan. Huwag kayong aalis sa lugar na yan. Anong pangako natin Panginoon Kristo? Dahil bababa at susuguin ng Amang nasa langit. Sino? Ang ikatlong persona ng Diyos. Walang iba kundi ang Holy Spirit. Kaya makikita po natin, mararanasan natin ang kalakasan at kapangyarihan ng Diyos through the work of the Holy Spirit. Tanungin niyo po ang katabi niyo, nagmamanifest pa ba ang Holy Spirit sa iyong buhay? Amen. Kasama mo ba ang Holy Spirit araw-araw? Amen. Don't ignore, don't neglect the third person ng pagka-Diyos ng ating Panginoon. Sino? Ang Holy Spirit. Pagkagising mo sa umaga, pwede mong batiin siya, good morning, Holy Spirit. Ikaw na ang manguna at maghari sa aking buhay para sa araw na ito. Smooth o smooth ang buhay? Smooth. Pero pagka binaliwala mo ang banal na Espiritu Santo sa buhay mo sa araw-araw, tandaan niyo po, darating at darating ang kaguluhan sa iyong buhay. Experience o experience? Experience. Malamang. Alam niyo po, bago niyo po na-experience ko na po. Kaya pinapatutuo ko po sa inyo, hindi po magiging ganito si Brother Benji. 2005 nang ako ay magseryoso sa ating Panginoon. Pero 1990s, sa Camp Vicente Lim, kumakatok na sa puso ko ang ating Panginoon. Pero dahil sa tigas ng ulo ko, tigas ng puso ko, hindi ko nakikita yung magandang plano ng Diyos sa buhay ko. Why? Dinadaya ako ni Satanas. Lasing dito, bisyo dito, at natatagpuan ko na ang sarili ko dyan sa bandang crossing. Sa may mga kumukuti-kutita. Nung pala gusto na akong patayin ni Satanas. Why? May magandang plano ang Diyos sa buhay ko. Amen. Hindi ko ma-experience sa Panginoon niya kung nanatili po ako sa mundo lang. Yes. Hindi lang tayo citizen ng Pilipinas o ng Earth. Tayo ay citizens of Heaven. Heaven. Wow, sabihin niyo po sa katabi niyo, congrats. Congrats. Okay lang malibang tayo sa mundong ito. Ulitin ko po. Okay lang malibang tayo sa mundong ito. Pero huwag niyo pong kalilimutan na kayo po ay citizens of Heaven. Amen. Ang taas nga ng promotion sa inyo ni Lord.
Amen. Sino nga po kayo? Huwag niyo kalimutan ha. Kayo ay ambassador ng Diyos. Pagka sinabing ambassador ng Diyos, kung ikaw ay representante ng Pilipinas sa bandang Japan, di ba? May embassy po ba tayo doon? Yung nakatalagang ambassador po doon, sagot ang lahat ng gastusin noon ng bansang Pilipinas. Ilagay natin ngayon, tayo ay ambassador ng Diyos. Dahil sa ating Panginoon sa Kristo, sa kasalukuyan. Sabihin niyo po sa katabi niyo, sagot ka ng hari ng mga hari. Sagot ka ng mga hari ng mga hari. Dapat maramdaman po natin yun. Dapat ma-experience po natin yun. Tama po ba? Kung yung pamilya ng ambassador doon sa Japan, isinama niya doon, lahat ng pamilya niya libre. At kung mag-aaral yung kanyang mga anak doon, lahat ng pag-aaral noon libre. At kung may mga sasakyan sila doon, lahat yon libre. Brother Benji, bakit si Lord ang ating Panginoon? Parang hindi naman libre. Tama ba? Sabi nga, Lord, may susumbong po ako sa inyo. Hindi chismis, Lord. Lord, bakit naman yung ilaw niyong ibinigay sa amin? At tubig na libre? Bakit ngayon? May bayad na. Buti hindi lang ako nakapanood nun. Tama mo. May bayad na. Lord. Di ba nakakalungkot? Pero sabihin niyo po, kapag kay Lord ka nagdepende, Pagka Lord ka nakadepende, magtatagumpay ka. magtatagumpay ka. Giginhawa ka. Giginhawa ka. Pero kung ikaw ay nakadepende kay Presidente, laglag ka. Laglag ka. Walang mangyayari sa iyong buhay. Tama po ba? Amen. Kanino ka magdidepende? Kay Presidente o kay Lord? Ay, Lord! Kayo na po. Hindi ko naman ipagpipilitan. Pero ako talaga, ibinigay na sa atin yung mensahe na yan. Para kung dumating man ang panghihina at parang wala kang lakas, may Diyos kang lalapitan. Tama po ba? Amen. Problemado ka na nga. Gagayahin mo pa si Judas. Kilala niyo po si Judas. Amen. Puti kasi Pedro nakabalik eh. Kasi nga, nanumbalik siya kay Lord. Tama po ba? Amen. Bagamat 3 times niyang i-deny si Lord Jesus, pero nakita niya, saan pa siya pupunta? Ang buhay, nakita niya yung mga himala na ginawa ng ating Panginoon. Yung bulag, nakarinig. Hindi po pala. Ang bulag, nakakita. Ang bingi, nakapagsalita. Ang bingi, nakapakinig. Di ba? Ang pilay, o ang lumpo, nakalakad. Ang patay, nabuhay. Saan ka pa naman pupunta? Alam naman natin na yung binabanggit sa 2 Corinthians 5:17, yun yung good starting na kapag ikaw ay may Kristo sa puso mo at buhay, wala kang ibang gagawin kundi magdepende sa Diyos na makapangyarihan. Tama po ba? Sa Kanya nagmumula ang lahat ng bagay. Ang lakas at kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos. Kasi nakita ng manunulat sa Awit Kapitulo 46, talatang 1 hanggang 3, na meron siyang Diyos na napakalakas. Kaya nga Israel, tuwing makikipaglaban, nakadepende sila sa Diyos, tagumpay. Tama po ba? Amen. Pero pagka sila ay nanghawakan sa kanilang lakas, galing, talino, defeat po sila. Lalo na pagka sila ay nagkasala sa harap ng Diyos. Hindi kasi tayo makakapamuhay na nakadepende sa Diyos kung nananatili pa rin tayo sa kadiliman at kasalanan. Are you agree? Amen. Di po ba? Kasi sasabihin ni Satan, wow, aakbayan ka. Diyan ka lang. Stay ka lang dyan. Akin ka. Ano? Makikita natin, ang gagawin ni Satanas, yung strength, yung power na na-experience mo kay Lord, lahat yung ihigupin. Ibabalik ka doon sa na-experience ni Eva at ni Adan. Mapapailalim ka na naman sa sumpa. Kung tatanungin niya ang tao, anong gusto mo?
Blessing o curse? Blessing. Sumpa o biyaya? Biyaya. Di po ba? Lahat naman tayong tao naghahangad na talagang i-bless ng ating Panginoon. Kaya lang, kung hindi natin makikita, talo tayo. Balikan natin si Judas. Huwag natin gayahin. Ipinagkanulo na nga ang ating Panginoon sa Kristo. Ano ginawa? Palagay ng manumbalik sa Diyos. Ano ginawa? Pamatay. Nagpakamatay. Hindi masusolusyonan ng isang desisyon na tinapos ang kanyang kasalanan, ang kanyang kabiguan, ang kanyang kawalan ng isa pang panibagong pagkakamali at kasalanan. Ang Diyos ba natin ay puno ng habag, awa, biyaya, at pag-ibig sa kanyang nilikha? Diba? Kaya nga anuman ang pandaraya ni Satanas, according to John 10:10, na parito lamang siya, inireveal lang ating Panginoong Kristo na si Satan ay nandito lang para mandaya, magnakaw, magwasak at pumatay ng tao, ay wala talaga yung strength, wala yung power. Pagdadaya kami ni Satan. Hindi ka magdidepende sa ating Panginoon. Katulad na nangyari kay Eva at kay Adan. Kaya nga tayong mga ambassador ng Panginoon na tayong gaganap sa reconciliation ng world, ipagkakasundo natin ang ating kapwa sa Panginoon, eh hindi tayo judgmental. Sabihin niyo po, huwag kang judgmental. Ang Panginoong Hesukristo na parito sa lupa, sino inabot niya? Matuwid o makasalanan? Yung nagpipiling righteous, self-righteous, hindi nila nakita, hindi sila nagdepende sa Diyos. Why? Kasi, ano sabi natin pa sa Kristo? Hindi ako naparito para sa matuwid. Hindi ako naparito sa walang karamdaman. Naparito ako sa mga taong may karamdaman at makasalanan. Kaya nga tayong gagamitin ni Lord, hindi tayo magiging judgmental, kundi sasabihin natin sa kanila, alam mo, ang Diyos ay puno ng habag, awa at biyaya. Anuman ang pinagdaanan mo sa buhay, mahal na mahal ka ng Diyos. Pag nasabi po natin ito sa kanila, nasa kanila ang final decision kung sila ay manunumbalik sa Diyos o hindi. Para ma-experience nila yung ating na-experience ngayon. Na ang Diyos natin ay ano? Ang Diyos natin ang ating lakas. Alam niyo po mga kapatid, si Satan walang ibang goal kundi pahinain ka. Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag kang papayag. Dahil pagka ikaw ay nanghina, ang kasunod niya ang karamdaman na. Tama po ba? At pagka ikaw ay nagkaroon ng karamdaman na nakasunod, kung makakabalik ka kay Lord, tulad ni Pedro, good. Pero kung si Judas ay hindi na po nakabalik, nagpatiwakal pa, akala niya yun yung pinakamagandang paraan. Hindi po. Ang Diyos, sabi sa 1 John 1:9, ano po sabi doon? Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal tayong lilinisin at patatawarin sa ating mga kasalanan. Ganun kabuti ang Diyos. Kaya nga pag nakakita tayo ng mga taong nagkakamali, nagkakasala, ang dapat maramdaman natin ay passion and compassion. Kung paano nahabag ang Panginoon Kristo kay Maria Magdalena na nangangalo niyang nahuli at stoned to death. Pero may bumato po ba? Kasi ano sabi natin Panginoon Kristo? Ano hatol? Kung sino ang walang kasalanan, siya maunang sabi niyo po sa katabi niyo, huwag kang babato. Baka ikaw ang tama. Tama po ba? Alam niyo po, ikalawa, sabi po doon, para maintindihan natin na talagang tayo ay nakadepende kay Lord. Ikalawa, yung sabi niya kanina, ang Diyos ang ating kanlungan. Yan yung kanina. Kaya, di ba ang sarap? Pagka meron kang Diyos, alam mo,
Feel na feel mo, ikaw at si Lord parang dikit na dikit at ang lapit-lapit. Yung may titira sa'yo, naranasan nyo na ba may tumitira sa inyo? Yeah. Yung parang pagtalikod mo lang, kaharap-kaharap mo lang. Yung pagtalikod mo parang dadalihin ka na. Alam nyo po, napakatinding kanlungan ng ating Panginoon. Pagka sinabing kanlungan kasi, talagang alam mo, parang meron kang isang tahanan na kung saan nakatira ka doon, safe ka. Tama po ba? Kaya, makikita po natin, napakahalaga po ng ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Na kung saan, alam mo, na anuman ang mangyari sa iyong buhay, mayanig man ang mundo, o anuman ang mangyari sa buhay mo, alam mo, meron kang kakanlungan. Para ka, sabi nga sa mga tao sa Pilipinas, para ka nakasandal sa pader. Madingit ka nga lang kay kapitan at kapitana, di ba? Para kang nakasandal sa pader. Lalo pa, nag-level up, kay mayor ka na nakadikit. O kay vice mayor, kay governor, vice governor. Kung may senador pa, congressman, kung si BBM pa, ang iyong sinasandalan, sasabihin mo, para ka nakasandal sa pader. Kaya lang, kung wala si Lord, ano mangyari? Collapse ang pader. Collapse ang bahay na kinakanlungan mo. Ngayon nga, kahit pa gumawa sila ng bomb shelter din sa ilalim, kung malakas yung mga missile, di ba? Paano ka magkakanlong doon? Puhukayin nyo ng mga missile. Kaya si Lord ang ating kanlungan. Makikita natin, pag nakadepende ang tao kay Lord, sasabihin mo, yung katagal nito, wala ka na, hahanapin pa. Diba? Feeling mo parang nasa iyo na lahat. Kahit wala kang pera, parang solve ka na dahil may Diyos ka. Tama? Amen. Kaya lang, kung may pera ka, milyon-milyon, bilyon-bilyon, katulad ng iba, gulong-gulo ka rin ang buhay. Wala silang kapayapaan. Why? Kasi wala silang kanlungan. Salag-dalag sila ng salag. Totally denial. Totally lies ang kanilang ginagawa. Na kung saan, hindi nila mapanghawakan na mayroong Diyos na talagang kanilang kanlungan. Kaya ba dyan, #shelter. Diba? Ganyan tayo ikinakanlong ng ating Panginoon. Hindi lang shelter dito sa mundong ito, kundi sabi ni Jesus Christ ay, ano sabi ni Jesus Christ? Sa tahanan ng aking Ama, sa Book of John po ito, sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, ay paghahanda ko kayo ng inyong matitirhan sa langit. Kaya, napakabuti ng ating Panginoong Kristo, wala na tayong ibang dapat pagdependihan ng ating buhay, kundi ang ating Diyos. Pumalakpak po ang may nadadagdag sa kanyang buhay. Alam niyo po, lahat ng bagay sa mundong ito, wisdom to, lahat ng bagay sa mundong ito ay temporary lang. Sabihin niyo po, temporary. Temporary. Pero, yung ibinibigay sa atin ng Panginoon, ito talaga yung real life natin, totoong buhay natin, na kung saan ito yung pupuntahan natin. Marami nagsasabi, darating ng Panginoon. Ang tanong, tanongin niyo katabi niyo, tingnan niyo po, handa ka na ba? Yan ang big question po dyan. Hindi naman natin pwedeng sabihin ang paghahanda ay bata o matanda. Dapat ngayon na at sa araw-araw ng ating buhay, tayo ay naghahanda. Paano tayo maghahanda? Babalikan po natin yung ating basic life o lifestyle. Bible reading, prayer, worship, pag-attend sa lahat ng gawain. Pag inabot ka ni Lord sa lahat ng bagay na yan, alam niyo po, hindi ka lang niya pinalakas at ipararanas sa iyo ang kapangyarihan niya. Ganyan ang gagawin sa iyo. Dumaan man ang bagyo, unos, lindol, o baha, nakakanlong ka sa makapangyarihang kamay ng Diyos.
Tama po ba? Amen. Hawak ka ng Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng writer po niyan. Na kung saan i-describe niya ang Diyos natin na siyang ating lakas, na siyang ating kanlungan. Kaya nga ang mga lingkod ng Diyos, alam nila, ano man ang mangyari sa kanilang buhay, katulad ng mga apostol, iba't ibang klase ang kamatayan. Katulad ni Esteban, ano nangyari kay Esteban? Stoned to death. Pero ano nasabi niya? Lord, huwag niyo pong singilin sa kanila ang kasalanan ito. Tama po ba? Ang hirap sabihin, no? Yung malamang pinagbabato ka na at namatay ka. Pero habag at awa pa rin ang kanyang sinasabi sa Amang nasa langit para sa mga taong iyon. Kaya makikita po natin, anuman ang ma-experience natin sa buhay, nasirain man tayo ng ating kapwa, anuman ang gawin sa atin ng ating kapwa, meron pa rin Diyos na talagang siyang magkakanlong, magliligtas, at mag-iingat sa ating mga buhay. Kaya anong ginagawa ni Lord sa ating mga na-experience? #provision. Ipinoprovide niya ang lahat para makatuwid ka doon sa kabilang ibayo ng iyong buhay. Nakikita niyo po ba yun? Eh buti kung sapa lang ang tatawirin mo, katulad nila Joshua, ilog. Eh papaano si Moses, dagat. Totoo po ba, dumadaan po tayo sa mga bagay na yan? Amen. Pero ano ginagawa ni Lord? Ipinoprovide niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Dahil alam ni Lord, hindi lang shelter, kundi yung lahat ng pangangailangan mo, saan nagbumula? Diyos. Inuulit ko po mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin hindi natin kailangan ng Diyos. Lalo na pagka tayo ay dumaraan sa kawalan, yung kakapain natin yung ating bulsa, bubuksan natin yung ating wallet, titingnan natin yung ating bank book, at kung ano-ano pa, at parang wala na tayong makapa at makita. Saan ka tatakbo? Lord. Hey Lord. Lord. Alam natin na meron tayong Diyos. Kaya lang minsan, dinadaya tayo ni Satanas. Saan tayo tumatakbo? Doon sa tao na alam natin, o Bombay, na meron o kapasidad, na parang doon ka na magdidepende. Nakalimutan mo na meron unang Diyos na naghahanap sa'yo, na kumakatok sa'yo, anak. Sabi sa Matthew 6:33, datapwat unahin mo muna ako o ang kaharian ng Diyos at ang katuwiran ng Diyos at ang lahat ng bagay ay pawang. Eh kaya lang, kung hindi naman mo natin talaga kilala ng lubusan ng ating Diyos, lupasay ka dyan, iyak ka dyan, tama? Eh, darating at darating talaga eh, hindi tayo exempted. Lahat ng tao ay dumaraan sa ganung bagay. Kaya lang ang tanong, nakadepende ka ba kay Lord? Tanungin nyo nga po ulit ang katabi nyo para bago lumabas na ito, talagang kay Lord nakadepende yan? Nakadepende ka ba kay Lord? Pangatlo, sabi po doon, ay siya, ang Diyos, ang ating saklolo. Ayan, mas matindi po yan. Walang ibang sasaklolo po sa atin. Imagine niyo po, natrap ka sa bahay, nasusunog ang bahay niyo. Eh buti kung mabilis yung bumbero, tama po ba? Sila yung nagpo-provide para sumaklolo sa sunog. At meron silang mga ginagamit. Kung ikaw ay natrap sa second floor, meron silang ginagamit para i-rescue ka doon. Tama po ba? Amen. Pero ang pinakamatinding saklolo, walang iba kundi ang Diyos. Handaan natin. Ang tao minsan, pagka nangangailangan ka, hindi ka sasak. Nagkaroon na nga ng banggaan bago pa makarating sa ospital. Ang daming proseso. Tama po ba? Amen. Kakasali na lang dyan sa parting dito sa may hospital natin dyan, sa may JP. Nagkabungguan yung motor, tsaka yung sasakyan. Namatay yung babae. Teacher pa. Talagang nakakalungkot. Alam niyo po mga kapatid, yan tatlong pinalabas na yan ng ating Panginoon. Diyan natin makikita. Alaga pa itong anak ko na to ay
sa akin lang nakatingin, sa akin lang handang hanapin ako nito, o babaliwalain ako nito. Yan ang tinitingnan ng Diyos sa atin ngayon, mga kapatid. Why? Sa totoo lang, katulad ni Pedro, nakalakad siya sa tubig eh. Why? Kasi, nung makita niya si Jesus Christ na naglalakad sa tubig, Panginoon, bro, gusto ko rin maranasan yan. Sabi ni Jesus Christ, sige, halika. Pero yung 11 doon, sa bangka, takot na takot. Pero si Pedro, nakalakad. Kaya lang, nung siya naglalakad, nakakita ng wave. Oh, English wave. Alon. Siyempre, may bagyo pang kasama. Ano nangyari? Natakot siya. Nawala yung kanyang pagdepende kay Jesus. Yes. Diba? Kaya lumubog siya. Ano sigaw niya? Help! 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 Alam niyo po, once na ang buhay natin ay palubog at wala nang patutunguhan, ano sisigaw natin? Help. Help! 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 Kaya nga sa isla, pagka yung barko ay lumubog at meron nakasurvive, ano yung nilalagay nila doon? Help! Meron pang SOS. Ano ibig sabihin ng SOS? Baka save nyo isang S doon, tama? Baka save nyo isang one doon. Kaya makikita natin, napakabuti ng ating Diyos. Walang ibang gagawa niyan sa buhay ng tao kundi ang kanyang manlilikha. Why? Tama po ba? Oh, nagkaroon tayo na sabi. SOS yung nakita ko doon sa movie Magawan gumagawa sila ng 3 letra na yun. Pag nakita ng mga nasa ipapawid, merong humingi ng tulong doon Meron din namang help, pero mas karaniwan ginagamit nila SOS. Kaya makikita po natin, ang Diyos ang ating saklolo. Di ba? Magkakaroon ka ng kapayapaan at talagang kaligayahan sa buhay. Pagka yung 3 na yan, ay ibinigay mo sa Diyos. Amen. Tama po ba? Ulitin ko po, yung simple mawalan tayo ng bigas. Yung darating yung mga bill. Tama po ba? Ikot na ang paringin. Ikot na ang utak mo Pero pagka alam mo meron Diyos na talagang siya mo lakas. Amen. Siya mo kanlungan. Siya mo saklolo. Ulitin ko, wala ka nang hahanapin sa akin. Na kay Lord na ang lahat ng bagay. Bakit hindi natin na-experience yung mga bagay na yan? Tinatakpan ni Satanas ang mata ng tao para makita ng tao ang Diyos na manlilikha niya na siyang lakas, siyang kanlungan, siya ang saklolo. Kaya nga, generation by generation, down to generation ni Eva at ni Adan, ano nangyayari sa buhay ng tao? Worse to become worse. Tama? Kasi merong sumpa. Dahil sa ano? In one word, salitang sin, kasalanan. Kaya makikita natin, wow! Ang galing! Sana, yan na nga. Galing nga. Kaya makikita po natin, ang Diyos natin ay talagang kailangan ng ating buhay. Huwag na huwag tayong lalayo sa source ng ating lakas. Tama? Huwag tayong lalayo sa ating kanlungan. Huwag tayong lalayo sa ating saklolo. Why? Kasi madaling-madali ka lamang kalawitin. Awit na ako ng pangkalawit. Kalawitin ni Satan para dalhin sa kanyang piling. Sa kanyang kandungan. Nakikita niyo po? Amen. Hindi niyo na ako masisisi. Ang tungkulin ko sa harap ng Diyos, ipahayag sa inyo ang kanyang makapangyarihan sa lahat. Ngayon, pagka kayo ay nadaya pa ni Satan,
itataas ko kami ko kay Lord. Lord, nabanggit ko na po yan sa iyong mga anak sa talusoon. Kaya makikita po natin, kayo ay makaka-experience ng kalakasan kay Lord. At kung umaharap man kayo sa bagyo at unos ng inyong buhay, alam nyo gagawin nyo, ay kasi mayroong Diyos kayong kanlungan at saklolo ng inyong buhay. Kaya makikita po natin, #save /rescue. Ganyan ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Totoo po ba? Yung ginampanan ng ating Panginoon Kristo, ang pinaka-ultimate goal and plan ng Amang nasa langit ay i-save at i-rescue ang lahat ng tao? Yes. Ang pinaka-puso ng Diyos, sabi niya sa kanyang salita, wala akong ninanais na kahit isa ay merong mapahamak sa impyerno, kundi lahat sila ay mga ligtas. Kaya lang, bakit merong napapahamak? Kasi kanilang desisyon at pagpili sa buhay. Merong kapangyarihan ng tao, meron siyang free will na gawin at sundin ang kanyang kalooban. Alin naman na naig? Will ni Lord o will ng tao? Pag will ng tao, mapapahamak ka. Pero pagka will ni Lord ang nasunod sa buhay po natin, maliligtas ka. Tama po ba? Kaya napakahalaga na alam natin na ang Diyos ay sasaklolohan tayo sa lahat ng oras at panahon. Ililigtas niya tayo. Why? Kasi #presence, nakasama natin ang Diyos. Amen po ba? Huwag natin baliwalain. Sige po, pakibaba ang #presence. Siyempre, everyday ng ating buhay, wala tayong ibang hinahangad kundi ang presensya ng Diyos. Tama po ba? Amen. Yung ba na maipa-experience sa iyo ng Panginoon ang mga bagay na yan, ay talaga naman sasabihin mo, Lord, salamat. Dahil sa iyo ko lang nakamtan, naranasan, natagpuan ang ganitong klaseng experience sa buhay ko. Anuman ang dami ng relihiyon sa mundo, kung walang relasyon na tunay sa Diyos, hindi ka magdidepende sa Diyos na makapangyarihan. Tama po ba? Yung maranasan mo kapangyarihan ng Diyos, provision ng Diyos, presensya ni Lord, alam niyo po, ipinababalik-balik lang tayo ng Panginoon para matuto sa Kanya ang Kanyang mga mensahe, ang Kanyang salita. Ang tanong, araw-araw ba ay nakadepend ka kay Lord? Yung simpleng, yung anak ko ay papasok sa school, ihahatid ko, hindi ko papayagan na makarating sila ng school na hindi nakapanalangin. Si Muraya, si Melky, inihatid ko pa po ng motor yan eh. Pag umangkas na po yun, anak, pray ka na. Ano gagawin niya? Nagpe-pray siya. Why? Kasi ipinapakita ko sa kanila na dapat nakadepende tayo kay Lord. At kasabay ng nananalangin siya, ang panalangin ko ay Lord, cover us by the blood of Jesus. Send your thousands of angels to protect us, to lead us, to guide us. Ano ka to? In Jesus' name. Amen. Alam niyo po, pagka nakadepende ka talaga kay Lord, pupunta ka ng trabaho, hindi pwedeng walang panalangin. Tama po ba? Why? Doon nakikita ni Lord, talaga itong anak ko na to. Ihimas-himasin ka pa nun sa ulo. Iniya-anoint ka nun. Ibig sabihin, ini-empower ka. Ibine-bless ka ng Panginoon. Giliw na giliw sa'yo. Every day, nakadepende sa akin itong aking anak na to. Pero yung kumain ka na lang, bundat na bundat ka, hindi mo lang napasalamatan ng Diyos. Ako, thank you, Lord. Sa pool ba o sa pool? Sa pool. Sabihin na lang natin, ouch. Aray ko. Ano ba? Eh, aminado naman din po ako. Para hindi naman kayo makondem lahat. Aminado din naman po ako. Minsan nakakasubo na ako, ay sorry Lord. Eh talaga namang dadayain ka ng kaaway.
na hindi mo man lang maibalik yung pagdepende kay Lord. Sabi mo, Lord, thank you Lord sa blessing na to. Maging kalakasan, kalusugan, at kagalingan ng aking pisikal na katawan. Amen. At ang katawang ito'y magamit para sa iyong kapurihan. Alam niyo po mga kapatid, hashtag presence. Huwag nating pabaliwalain na ang more experience to God, ang number one ay yung presence ni Lord. Tama? Amen. Kasi yung provision at yung power ni Lord ay to be followed once na ang presence ni Lord ay nasa sa iyo. Kaya lang, kung ang Holy Spirit ay wala sa ating buhay, tayo ay nakaprone sa mata ni Satan para ikaw ay dayain, wasakin, pagnakawan, at patayin. Tama po ba? Anong gagawin ni Satan? Pangihinain ka. Tama po ba? Anong gagawin sa'yo ni Satan? Bibigyan ka ng sakit. Anong gagawin sa'yo ni Satan? Ilalayo ka kay Lord na source ng lakas. Tama? Na source ng iyong pagtitiwala at pag-asa. Yun ang kanlungan eh. At yung alam mong saklolo mo sa iyong buhay. Imagine pag malayo ka sa sasaklolo sa iyo, nasa Pilipinas ka, ang sasaklolo sa iyo ay nasa Amerika, Patay. bago pa dumating. Eh si Lord, instant nandyan yung kanyang Amen. tulong. Amen. Tama po ba? Amen. Palakpakan naman natin ang Diyos na makapangyarihan. Alam niyo po, napakabuti ng ating Panginoon. Kaya dito tayo magtatapos sa awit 46 verse 11. Sabi po dyan, basahin po natin, nasa atin, 1, 2, 3, go! Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos niyakop ng ating kanlungan. Kita na po natin. Kanino pa po tayo lalapit? Kanino pa po tayo magdidepende? Kaya kung yung ating nakaraang buhay ay parang dinadaya tayo ni Satanas at ihimasin ka pa sa balikat sa likod ni Satan, sige, patalino ka. Kaya mo yan. Sa galing at husay mo na lang ikaw manghawakan. Sige, bata ka pa naman. Malakas ka. Gawin mo lang yung gusto mo. Magpasasa ka dyan. Alam niyo po, huwag tayong malibang sa mundong ito. Kundi tingnan natin na mayroon Diyos na makapangyarihan na nasa dapat nating makamtan. Tama po ba? Amen. Na dapat everyday nasa ating buhay. Papaano natin malalaman na everyday nasa atin ang Panginoon? Pagsabik na sabik ka pa rin sa kanyang salita. Amen. Madaling malaman, tama po ba? Amen. Pagsabik na sabik ka pa rin sa kanyang salita. Pero kung hanggang ngayon, parang baliwala pa rin sa iyo ang salita ng Diyos, kausapin niyo po si Lord. Lord, bakit parang wala akong gana na basahin ang iyong salita? Lord, parang hindi ko naman love yung iyong salita. Ay, baka question mark pa po yung relationship natin kay Lord. Tama po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Akala lang natin, may relihiyon tayo, may relasyon tayo kay Lord. Pero pag hindi natin pinapahalagahan ng Diyos, hindi natin ma-experience, yan nakasulat po dyan. Ano sabi? Nasa atin ang Diyos, makapangyarihan. Imagine, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Sino si Jacob? Siya naman yung naka-experience ng kabutihan ng Diyos. Si Jacob ang pinagmulan ng saling lahi sa mundo, na kung saan tinawag na Israel. Bansang pinagpala ng Diyos na ngayon ay ginigyera ng Iran. Amen. At may kakamping USA. USA. Gano'ng kabuti ang Panginoon. At nakita ko sa isang post, si Trump ay pinagpe-pray ng mga leaders na talagang sila ay nakadepende kay Lord. Kasi kung hindi ipinagpe-pray ang isang leader,
at hindi nagpapapray ang isang leader, saan sila nakadepende? Sa kanilang armas? Sa kanilang yaman? Sa kanilang galing? Sa kanilang talino? Ay mahirap. Kaya ang mga taga-sukol, itinuro sa atin ng Panginoon yan, ano daw meron tayo? Nasa atin ang Diyos makapangyarihan. Ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, at Diyos na din natin sa kasalangian. Alam niyo po mga kapatid, 2005, babalikan ko po yung history ng aking relasyon kay Lord. Pababa. Ano pababa naman? 2004 hanggang 1971 ako isilang sa mundong ito. Wala akong tunay na relasyon sa Diyos. Wala. Kailan ako nagseryoso? 2005. Doon ko lang na-experience lahat ng itinuturo sa atin ng Panginoon. Eh kung wala po yung bagay na yan, hindi ito ay magpapangilala. Why? Baka maaaring chinugi ako ng kaaway. Pero dahil nagdepende ako kay Lord, naitatouch pa rin ako, pero hindi na ganun katindi. Why? Nangihina, pero pinalalakas ng Diyos. Namumroblema, pero nakasandal kay Lord. Diba? Andun, siya ang kanlungan. At mapapahamak, pero sinasaklolohan ng Diyos. Na-experience niyo po ba? Kung na-experience niyo po, walang ibang dapat gawin tayo, kundi magdepende kay Lord. Nakita niyo po ba? Ngayon, sabihin natin, sa leader na ako. Ang tanong, saan nakadepende ang pagiging sa leader mo? Dapat kay Lord. Alam niyo po mga kapatid, kaya minsan ang tao nahihirapan. Kaya tayo nahihirapan. Kasama po ko doon. Kasi baka nag-iisa ka na lang. Hindi mo nakasama ang Diyos. Yung sinabing nasa atin ang makapangyarihan, ang Diyos na makapangyarihan. Meron pa bang tatalo sa'yo? Sabi doon, kapag ang Diyos ang kakampi mo, sino ang magiging kalaban natin? Si Satan? Ano gagawin mo kay Satan? Pipitikin mo na lang siya. Kung dati sinusuntok mo tsaka sinisipa, ngayon, hanggang dyan ka lang, Satan. Nakakover ka na kasi ng blood of Jesus. Hindi na siya makalapit. Nakuha niyo po ba? Nakakover ka na ng blood of Jesus. Hindi na siya makalapit. Pero pagka siya nakakalapit pa, ano indication? Nandiyan ka na naman. Tinutukso-tukso ang aking buhay. Parang mali ang aking puso. Diba? Lalapit-lapit pa. Hindi na natuto. Paulit-ulit lang. Nakuha niyo po ba? Alam niyo mga kapatid, ibinigay sa atin doon ng Panginoon. Everyday, pakiusap ko. Kung kaya niyong bigyan ng 5 minutes ang salita ng Diyos. Bakit ba, Brother Benny, ang kulit mo? Bakit ko hindi ulit-ulitin sa iyo? Saan ba ako lumago? Amen. Saan ba ako nag-mature? Saan ako nag-develop? Sa salita ng Diyos. Wala nang iba. Walang sikreto sa salita ng Diyos. Kaya nga pinagdiinan kanginang prayer gathering, napakahalaga ng salita ng Diyos. Kung walang salita ng Diyos, paano mo malalaman na nasa atin ang Diyos na makapangyarihan? Kaya nga yung mga taong ang buhay ay worse, ganyan ang kalalagayan. Hindi nila alam. Ignorance of the law. Except no one. Yan ang mundo. Ignorance sa salita ng Diyos. Ano mangyayari? Shall perish.
mapapahamak. Kaya kung sabihin niyo po sa katabi, kung ayaw mapahamak buhay mo, maging matalino ka sa salita ng Diyos. Ngayon po ay nasa Book of Proverbs na tayo. Talagang pag pinasa natin ang Kawikaan, chapter 1 to chapter, I think, mga 50, ganyan, ay tatalino ka. Doon mo makikita yung buhay na sinasabi ng writer, yung difference ng mabuti at ng masama. Yun lang naman po yun. Dalawa lang, mabuti at masama. Yun lang, wala nang iba. Ngayon, pagka pinili mo yung kasamaan, alam mo na mangyayari. Pag pinili mo ang kabutihan, alam mo na rin ang resulta. Tama po ba? Kaya kapatid, piliin natin ang kalooban ng Diyos. At reminder ni Solomon, ni King Solomon, pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo, ay sabi doon, magpakaligaya ka sa mundong ito. Kumbaga, enjoy mo yung buhay. Ano ka rin itong? But don't forget God. Huwag mong kakalimutan ng Diyos. Yun po mga kapatid. Kaya ngayong araw pong ito, lahat po tayo itatayo. Dapat ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Yung parang napalayo ka at parang hindi mo na maramdaman ang presensya ng Diyos at ma-experience ang kapangyarihan ng Diyos, ang himala ng Diyos. Ito ang oras. Tumayo po tayo na hilingin natin sa Panginoon